Hep, bago ka maglagay ng pera sa bangko, hindi porket malaki ang binibigay ng bangko. Ang ibig sabihin yan, doon ka na mag-i-invest. Ito lang pag-usapan po natin ang mga green flags na dapat mong hanapin bago ka magbukas ng savings account. Magandang araw, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Kung ang goal mo ngayong taon ay magsimula mag-ipon, ang unang hakbang, syempre, pinaka-safe, ay mag-open ka ng savings account sa bangko. Pero, tatandaan, hindi lahat ng bangko pare-pareho. Oo, una, spelling pa lang ibang-iba. May mga bangko, tutulungan ka na mag-ipon. Pero may mga bangko, ay nako, uubos ng iyong ipon dahil sa mga fees at sa mga hassle. Ito ang realidad ng karamihan ng mga Pilipino. Gusto mag-ipon pero nadi-discourage na maglagay ng pera sa bangko dahil ang daming requirements. Tapos hindi lang yan, may maintaining balance, komplikadong proseso, ang dami pang penalties. Kaya kaysa maglagay sa bangko, linalagay na lang sa ilalim ng kama. Oo. Kaya nga alam mo, kagandahan dito. May mga bangko na talagang friendly na sa mga bankers. O paano natin sabihin na friendly na? O ito, una. Maghanap po tayo ng bangko na wala o mababang maintaining balance. Oo, kung nagsisimula ka pa lang, meron po yan. Nako, go na go yan. Lalo na kung mga zero maintaining balance, ang ibig sabihin, iniintindi nila yung beginners na hindi pa malaki ang deposito. Pangalawa, maghanap tayo ng bangko na miyembro ng PDIC. Ano yung PDIC? Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang ibig sabihin po niyan, protektado ang ating pera hanggang 1 milyong piso. Oo. Just in case na may mangyari na kapalpakan, protektado ang pera mo. Ang gobyerno ang magpoprotect. At pangatlo, maghanap na rin tayo ng bangko na yung mas mataas na interest. Okay? Na safe Paano natin malalaman na safe? Again, PDIC. Meron na tayong mga digital bank na mas malaki na po ang binibigay nila compare sa mga regular bank. Pang-apat, kailangan po malinaw ang mga fees and charges. Diba? Walang hidden fees. Kung malinaw sa simula, mas kaunti ang sakit ng ulo sa huli. At pang-lima, maghanap po tayo ng maayos na customer service. Subukan natin magtanong online. Kung hindi sumagot, ay ibig sabihin, hindi maganda. Diba? Kapag maayos ang customer service, ang ibig sabihin, mapagkakatiwalaan. Ang bangko po natin ay partner sa pag-ipon, sa pag-asenso at pag-unlad. Kaya maghanap po tayo ng bangko na mapagkakatiwalaan, malinaw at walang mga hidden fees. Sana naliwanagan kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.